So ayan mga kabatrip, bubuksan naman natin ngayon yung Soul of Chogokin 50th Anniversary Voltes 5 Edition. So ito yung pinaka gustuhan ko sa mga Voltes 5. At saka ito yung medyo affordable pa sa ngayon. Kaya nakabili na ako. Hindi kasi ako makabili ng mga luma kasi medyo mahal. So ngayon, samahan nyo ako, i-unbox natin tong Voltes 5 na to. So kung makikita nyo, sa box pa lang, talagang panalo na. Kita nyo naman, ang ganda, hanep. Nakadagdag sa appeal ng box niya yung gold na trim na to. Tapos yung logo na 50. Bumagi sa dark background niya yung gold trimming at saka yung gold logo na 50th anniversary. So halos lahat naman ng Voltes 5 magkakahawig ang design ng box. Kaya lang ito patayo. Ang pagkakaiba lang, yung iba nakapahalang. Tapos kung mapapansin nyo, kahawig siya nung box ng Voltes 5 mini ko. Kaya lang, mas mukhang premium to at mas mukhang sosyalin dating. Tara, buksan na natin to. Huwag natin patagalin. Eto na, lalabas na natin. Ayan, kung mapapansin nyo, sa taas, styro, sa baba, plastic. Ayan, tapos meron siyang karton na takip. At pagbukas mo ng karton, ito makikita mo yung mga vehicle mode niya na nakaready na for bolt in. Tapos, itong plastic sa lalim, yung mga accessories niya. At meron din siyempre kasamang manual. So, simulan natin dito sa sasakyan ni Steve pagka papunta na sa Volt Cruiser niya. Nakalimutan ko kung anong tawag ito. Paki-comment na lang, please. Kasi wala na akong time para mag-research. Sinigit ko lang mag-unbox ng laruan kasi gusto ko na rin makakita kung anong meron sa loob dito. Kagaya ng Voltes 5 Mini, ito, yung kanyang Volt Cruiser. Siyempre, mas maganda at mas malaki. At yung pagkapintura, talagang masasabi mo naman maganda. Kaya ganito yan kasi nakaready na sa 4 bolt in. Kaya hindi ko siya transform sa vehicle mode. Papatong ko muna sa sticker na bigay ni Patrick sa akin. O, di ba ang ganda? So ngayon, i-open naman natin yung Volt Bomber. Dito makikita nyo diferensya ng Voltes 5 Mini at saka nitong 50th edition. Kita nyo na mas manipis yung pinaka brace niya papunta doon sa may mga braso. Di ba mas mukhang matibay yung sa may Voltes 5 Mini? Kasi mas malalaki ginawang dugtungan papunta sa braso. Kasi dito kita mo ang payat. Ayun o, kung nakikita nyo yung kulay itim na sa pagitan ng cockpit tsaka ng mga braso. So, sunod naman natin yung Volt Panzer. Sa 5 part ni Voltes 5, ito isa sa pinakamahalaga. Kasi kung wala ito, hindi mo maidudugtong yung ulo, yung braso, at yung lower limb ni Voltes 5. Kung mapapansin nyo, napaka-unique na pagkagawa ng mga Hapon dito. Ano? Hindi siya magandang tingnan, pero ang cute niya. Out of this world yung design. May hawak siya sa alimango, di ba? So, dyan ka muna sa sticker na bigay sa akin ni Patrick. At ngayon, sunod naman natin itong Volt frigate niya. Actually, wala na akong masabi kasi hindi ko ma-appreciate yung pagiging vehicle niya. Pero ganun pa man, cute pa rin siya, di ba? Kung mapapansin nyo, old school yung datingan ng toy, pero yung kulay niya, bumagi pa rin sa modernong panahon. Ang ganda kasi ng pagka-chrome, tapos yung ginamit nilang blue, bumagi lalo sa pula, saka sa dilaw. Tapos sa chrome. Ayan, kita nyo naman, malapit ang mabuo. Isa lang ang kulang. Nandali, parang baligtad. Ayan, ganyan pala yan. Buti na lang, may konti ko kung binigay ni Patrick. Salamat, Boss Patrick.
At siyempre, hindi mabubuo ang Voltes 5 kung wala na itong Portlander. Siyempre, obvious naman, ito nagsisilbing paano yung Voltes 5. Kaya sa ayaw sa gusto nyo, kailangan natin ito ikabit. Hanep, ganda naman. Kita nyo naman yung kulay ng red. Kumo-complement sa kulay blue at saka sa gray. Tapos bagay na bagay din sa kulay yellow at saka sa may chrome. So ayan, nakalatag na siya. Ngayon, bubuin naman natin siya. So, handa na ba kayo? Let's bolt in! Kung mapapansin nyo, hindi ko ginaya yung mga ginagawa ng mga nagre-review. Kasi sila, ginagaya nila yung pag-bolt in ng Voltes 5 sa TV. Ako kasi, inuna ko sa paa. At saka sinunod ko yung hita at saka binte para hindi mabubuwal. Kahit ipatong mo pa yung bolt panzer at saka yung bolt bomber, hindi pa sa bubuwal. Tapos, tama-tama, pag ipapatong mo na yung pinaka ulo niya, mas makatotohanan yung bolt in nila. Di ba? Tsaka nakikita nyo naman sa video, di ba? Kita nyo, naitatayo ko siya ng maganda habang binubuo. Medyo ingat nga lang kapag binubuo nyo to kasi mas sensitive to kaysa doon sa may Voltes 5 mini. Kaya kailangan doble ingat pag bubuuin nyo to. Iwasan yung mabagsak. Actually, bumili ako ng dalawang Voltes 5 mini at saka nitong 50th anniversary. Kasi talagang maganda sa collection itong dalawang to. Tsaka hindi siya kasi ganun kabigat sa bulsa. Hindi kagaya ng mga lumang Voltes 5, hindi naman ganun kaganda yung mga joints. Ito kasi may mga ratchet na yung mga joints niya, kaya magandang i-pose. Buti na lang hindi ako nakabili ng mga unang labas nito. Para sa akin kasi ito talaga isa sa pinakamagandang pan-display. Kita nyo naman, ang ganda ng chrome. Kaya lang, sabi nga ng mga ibang nagre-review, mas maganda sana kung hindi na chrome yung ginawa para hindi laging bumabakat yung kamay kapag hinahawakan. Pero para sa akin, yun nga yung paganda rito. Kaya nga mas lumutang yung mga kulay niya dahil sa chrome. Pero sabi ko nga, kanya-kanyang opinion yan. Basta nakadepende sa preference ng bibili. Di ba may kasabihan nga, walang basagan ng trip. Kung ano gusto mo, gawin mo. Di ba? So anyway, mabalik tayo. Ito, nabuo ko na siya. Ngayon naman, titingnan natin yung mga accessories niya. Ito yung V sa harap ng dibdib niya na pwedeng gawing espada. Pero siguro hindi ko nagagawin espada ito kasi ang pangit. Malamang, ito na lang ilalagay ko sa dibdib niya. Kasi dalawa yung nilalagay sa dibdib niya. Yung isang parang takip lang kapag ka nag-espada na yung letter V sa dibdib niya. At ito, yung naka-emboss na letter V na naging espada nga. Ipa-fast forward ko na para mas mabilis kasi papalitan ko lang naman yung mga kamay nito at saka ihahanda ko espada. Teka muna, pakikita ko muna itong mga accessories niya. Ito nga pala set ng accessories niya. Andyan na yung ultramagnetic top, mga kamay, espada, at saka iba pang mga gadgets niya. Tapos may kasama nga pala yung display base na mukhang small Camp Big Falcon. O sige na, ipa-fast forward ko na. Panoorin nyo na lang. So ayun na mga kabatip, nabuo natin si Voltes 5. Kita nyo naman yung details niya. Ang ganda. At saka ang ganda ng mga ratchet na mga joints niya. Tapos, ito, kikita nyo may chrome plated siya. Ayan, ang napakaganda. Grabe. Detalyadong detalyado. So ayan, nalagyan natin siya sword para maganda. Kung mapapansin nyo, hindi ko na siya tinransform kasi ito talagang mas malaki, yung 50th anniversary. Ito yung gagamitin kong robot mode. Tapos itong mga mini Voltes 5, yan yung gagawin natin vehicle mode. At ayan mga kabatip, nailagay natin yung sword niya. Napakaganda. Kita nyo naman, kumikinang. At saka ang pose niya, kita nyo naman, poseable talaga siya. Yan. Napapalo sa ibang review, sabi nila, mas maganda talaga join itong 50th anniversary at saka ng 40th. So, pinagkaiba lang niya sa 40th is chrome plated yung mga gray part niya. Yan. Pero kung makikita nyo, napakaganda niya. Ito talaga yung pang display talaga. Kumbaga sa ano,
ito na yung pinaka maayos na pang display at pang post na Voltes 5. Ayan, kita nyo ang ganda ng detalye, di ba? So yan na po ang aking Voltes 5 collection, and ang vehicle mode at ang robot mode. Siya nga po pala, lahat po na nasabi ko dito ay opinion ko lang. Asa sa inyo naman yun kung hindi nyo gusto yung mga nasabi ko. Pero salamat po sa panonood. O sige mga kabatrip, tapusin nyo lang yung video hanggang sa uli. Maraming salamat sa panonood. Hindi na po ako maglalagay ng soundtrack, baka makaparate pa ako. Sana po panonood nyo pa yung mga gagawin kong videos. Maraming salamat. Ingat palagi. Maglaro lang kayo hanggat gusto nyo. Sige na po, bye. Mwah!